This is my second time to visit here for sermon. So ito po yung aking pangalawang pagkakataon na makabisita dito para mag-sermon. Last year I visited here. Do you remember that? So nung nakaraang taon, ako po ay bumisita dito. Naalala niyo pa po ba? Anyway, good to see you again. So ay masaya po ako na nakita po tayo muli. Sunday is Lord's Day, and Lord's Day we have to learn Bible. So ngayon pong linggo ay araw ng Panginoon at ngayong araw na ito ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Because when you know God's will exactly, we can follow Lord exactly. Kung malalaman natin yung kalooban ng Panginoon ng eksakto, makakasunod din tayo sa kalooban ng Panginoon ng eksakto. So today also, let's learn Bible. So ngayong araw din po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father, thank you so much. Banal at mahabagi naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po. We were miserable sinner who are doomed to go to eternal hell. Kami po ay miserabling makasalanan na nakatdahan ng mapunta sa walang hanggang impyerno. But the Lord shed your precious blood and died on the cross for us, forgiving our sins forever. Gayunpaman, ang mahalagang dugo ng Panginoon ay dumanak at namatay siya sa krus para sa amin upang mapatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman. And the Lord saved us from eternal destruction. At iniligtas kami ng Panginoon mula sa walang hanggang pagkawasak. So we sincerely thank you so much for your grace and great love. Kaya lubos po kami nagpapasalamat dahil sa iyong biyaya at dakilang pag-ibig. Lord, and now we want to live a life that repays the grace of the Lord. Ngayon po, Panginoon, nais po naming mamuhay na sinusuklian ang biyaya ng Panginoon. So Lord, give strength and wisdom to us who are weak and foolish. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan at karunungan dahil kami ay mahina at hangal. Especially in our family, there are still people who have not yet been saved. Lalo na sa aming mga pamilya, meron pa po rin po mga tao na hindi paligtas. So Lord, have mercy on them so that they all can come before the word of the Lord and be saved. Panginoon, kahabagan mo po sila upang silang lahat ay makarating sa salita ng Panginoon at maligtas. And Lord, from tomorrow, Cell Group 2 Bible Seminar is planned. At mula po bukas, Panginoon, meron pong itinakda o ipinlano na Cell Group 2 Bible Seminar. So lead many people to this Bible Seminar, and then please save many people. Pakiusap, tulungan niyo po yung mga tao na makarating po sa Bible Seminar na ito at tulungan niyo rin po sila na maligtas. Especially give more wisdom and power to Evangelist Gian. At pakiusap, pagkalooban mo po si Evangelist Dian ng karunungan. And Lord, please allow the Santa Rosa Church to grow further and spread the gospel more powerfully to surrounding areas. At pakiusap, pahintulutan mo po ang Santa Rosa Church upang lalo pang lumago at maibahagi ang ebanghelyo ng mas makapangyarihan sa paligid po nila. And Lord, please give Evangelist Gian wisdom and love so that he may establish your church well. At pakiusap, Panginoon, pagkalooban mo rin po si Evangelist Gian ng karunungan at paibig upang magawa niyang mapatibay ang iglesia ng mabuti. And please help all churches in Philippines be established well. At pakiusap, tulungan mo rin po ang mga lahat ng mga churches sa Pilipinas upang maitatag ng mabuti. And Lord, if there is brother or sister who is not in good health among us, please recover their health quickly. Pakiusap, Panginoon, kung meron po mga brothers and sisters na hindi maayos ang kalusugan, pakiusap, panumbalikin mo po ang kanilang maayos na kalusugan kaagad. And if there are any children of the Lord who are not with us at this time, please protect them wherever they are and allow them to be together next time. At maaaring may mga anak ng Panginoon na hindi po namin kasama sa oras po na ito. Pakiusap, protektahan mo po sila kung saan man sila naroroon at pahintulutan mo silang makasama muli sa susunod na pagkakataon. And Lord, we have gathered together for learning the word of the Lord. At Panginoon, kami po ay nagkatipon ngayon upang matuto ng iyong salita. So please touch our heart as we learn the word of the Lord. Kaya pakiusap, Panginoon, hawakan mo po ang aming mga puso habang kami nag-aaral ng salita ng Panginoon. So let us always obey the word of the Lord and live more powerfully for the Lord. At tulungan niyo rin po kami upang makasunod palagi sa iyong salita at mamuhay ng may kapangyarihan sa Panginoon. From the beginning of this time to the end, may the Holy Spirit be with us and help us. Mula sa pasimula hanggang sa wakas ng oras na ito, nawa ang Espiritu Santo ay samahan kami at tulungan kami. In the name of Jesus, we pray. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible to Gospel of John chapter 4. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 4. Gospel of John chapter 4 mula sa verse 1 hanggang sa verse 10. Sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 4, mula po verse 1 hanggang 10.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Mula po verse 1 hanggang 10, basahin po natin sabay-sabay. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Fariseyo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea, subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod, ang Samaria, na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang napagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nangyayari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi na ikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." There is a saying, to find out what kind of person he is, you just need to look at what one is thinking. Meron pong kasabihan, kung makikilala mo ang isang tao, kung anong klaseng pagkatao meron siya, kailangan mong alamin kung anong iniisip niya. Because people act differently depending on what they think or have in their hearts. Dahil yung mga tao, kumikilos po sila depende sa kanilang iniisip o sa kanilang mga nasa puso. So in Proverbs chapter 23 verse 7, it is said that, "For as he thinks in his heart, so is he." Kaya sinabi sa Kawikaan chapter 23 verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. And in Matthew chapter 12 verse 34, it is said that, "For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." At sinabi rin sa Mateo chapter 12 verse 32, sapagkat ang kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. The Lord commanded the saved children to show the light of the Lord as they live the life of a saved person in this world. Inuutosan ng Panginoon ang mga naligtas na kanyang mga anak na ipakita ang liwanag ng Panginoon habang sila'y nabubuhay bilang isang ligtas dito sa mundong ito. Since it is Lord's command, it is deserved and very important for us to live such a life. Dahil ito ay utos ng Diyos, ito ay nararapat at ito ay napakahalaga na isabuhay natin. And what you need to live such a life is to have the heart of the Lord. At upang isabuhay natin ang buhay na ito, kailangan magkaroon tayo ng puso na kagaya ng Panginoon. Because people put what they have in their heart into action. Dahil yung mga tao, ginagawa nila kung anong nasa puso nila. So Apostle Paul was one of the greatest men in the history of Christianity who lived devotedly to the gospel and the church. Si Apostol Pablo po ay isa sa mga magigiting na tao sa kasaysayan ng Kristyanismo na nabuhay ng mabuti at tapat para sa Ebanghelyo at Iglesia. Then how could he have lived such a life? Ngayon, paano po siya nabuhay ng ganoon? He was able to live such a life because he had the heart of the Lord. Nabuhay siya ng ganoon dahil meron siyang puso ng Panginoon. So he said in Philippians chapter 1 verse 8, "I long for you all with the affection of Jesus Christ." Kaya sinabi niya sa Filipos chapter 1 verse 8, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. And in 1 Corinthians chapter 2 verse 16, he said, "We have the mind of Christ." At sinabi rin sa unang Korinto chapter 2 verse 16, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Because Paul had the heart of the Lord, he was able to live a life that resembled the Lord. Dahil si Apostol Pablo ay mayroong puso ni Kristo, nagawa niyang mabuhay ng kagaya ni Kristo. So all of us, saved God's children, must have the heart of the Lord in order to live such a life. Kaya naman tayo pong mga anak ng Diyos na naligtas ay kailangan po tayo magkaroon ng puso ng Panginoon upang magawa nating mabuhay kung paano sila nabuhay. And it can be said that it is very important for us to look at the heart of the Lord and what His life was like. Sinasabi rin na napakahalaga para sa atin na tignan ang puso ng Panginoon at ano bang pamumuhay meron siya. So through this text, let's learn about the heart of
Heart and Life of Lord under Yeah. the title The Thirst of the Lord. Kaya sa pamamagitan po ng mga salita or mga talata na binasa po natin, pag-isipan po natin yung puso at buhay ng Panginoon mula sa title ng sermon ngayon na ang pagkauhaw ng Panginoon. Gospel of John chapter 4 talks about Jesus, the source of living water. Binabanggit po dito sa Ebanghelyo ni Juan chapter 4 tungkol kay Jesus na pinagmumulan ng tubig na buhay. It is recorded that the Lord saved the Samaritan woman at a well by asking her for water. At binanggit nga po dito na iniligtas ng Panginoon ng babaeng Samaritana na nasa balon sa pamamagitan ng paghingi ng tubig. So from the content of the text, we can learn some lesson. Mula sa mga talatang binasa natin, marami tayong aral na matututunan. First, the Lord had no discrimination. Una, ang Panginoon ay hindi nagtatangi. Let's read verse 3 and 4 again. Balikan po natin at basahin yung verse 3 hanggang 4. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Jesus left Judea and went back to Galilee, trying to go through Samaria. Si Jesus ay umalis sa Judea at bumalik siya sa Galilea at siya'y kailangan dumaan sa Samaria. According to the Old Testament, Israel was divided into northern Israel and south Judah because of King Solomon's crime. Ayon po sa Lumang Tipan, yung Israel po ay nahati sa Hilagang Israel at Timog Juda dahil sa kasalanan ni Haring Solomon. And northern Israel continued to sin against God and receive God's wrath and was destroyed in 722 BC by the country of Assyria. At yung Hilagang Israel ay patuloy na nagkasala laban sa Diyos at tinanggap po nila yung puot ng Diyos. Sila ngayon ay nawasak noong BC 722 sa pamamagitan ng bansang Assyria. The Assyrians who destroyed Israel used the policy of mixing in order to neutralize their resistance. Yung mga taga-Assyria, para mapuksa po nila yung Israel, gumamit po sila o nagpatupad sila ng isang batas o policy na makipaghalo o makihalo sa kanila upang hindi sila makalaban. So they moved other peoples to live in Samaria, the capital of northern Israel, and mixed the lineage of Israel with other people. Kaya naman, dinala po yung kanilang mga mamamayan ng Samaria para manirahan at yung Samaria po, ito po yung kabisera ng Hilagang Israel at yung kanilang salinlahi ay humalo sa mga Israelita. So at the time of Jesus, the Samaritans were not pure-blooded Jews. Kaya naman, sa panahon po ni Jesus, yung mga Samaritano, hindi po sila purong dugo na Hudyo. So Jews of pure blood considered the Samaritans like Gentiles. Kaya yung mga Hudyo na mayroong purong dugo, itinuring po nila na yung mga Samaritano na kagaya ng mga hintil. And Samaritans regarded Jews as enemy who treated them as dogs and pigs as they treated other Gentiles. Kaya itinuring ng mga Samaritano yung mga Hudyo na kaaway nila at yung mga Hudyo ay itinuring sila na aso o baboy kung paanong tinatrato din nila yung ibang mga hintil. So they were not close to each other. Kaya hindi naman sila malapit sa isa't isa. But when Jesus left Judea and traveled to Galilee, he tried to go through Samaria. Ngunit, nang si Jesus ay umalis sa Judea at naglakbay patungo sa Galilea, sinubukan niyang dumaan sa Samaria. It is said that there are three main roads from Judea to Galilee at the time. Sinasabi po nila na mayroon pong tatlong pangunahing daan para makarating ka sa Galilea mula sa Judea. One was to the Mediterranean beach, and the second was to the east of the Jordan River, and the third was through Samaria. So yung una po doon, yung Mediterranean Beach o pangpang ng Mediterranean Beach. Tapos yung pangalawa, ito po sa silangan ng Ilog Jordan. At yung pangatlo na daanan, ay ito po yung daanan sa Samaria. Among them, the fastest shortcut was through Samaria. Doon po sa tatlong daan po na yun, ang pinakamabilis na daan para makarating ka ay sa Samaria. However, the Jews despised the people of Samaria, so when going to Galilee, they didn't go through Samaria route, but went farther. Kaya ganun pa man, yung mga Hudyo na humahamak sa mga taga-Samaria, kaya kapag dadaan po sila sa Galilea, hindi sila dumadaan sa Samaria, kaya napapalayo po yung kanilang pagbabiyahe. However, the Lord went on the Samaria road that the Orthodox Jews at the time turned away from. Gayun pa man, yung Panginoon ay dumaan sa Samaria, dun sa daan na iniiwasan ng mga Orthodox Jew. It was an
incomprehensible act beyond common sense. Ito po ay talagang hindi maunawa ang kinikilos nila at lampas sa karaniwang pag-iisip. So why did Jesus try to go to Galilee through Samaria, which all the Jews were away from at the time? Kaya naman, bakit ba si Jesus dumaan sa Samaria, sa daan na iniiwasan ng mga Hudyo para lang makarating sa Galilea? It was to evangelize a woman living in the town of Sychar, Samaria. Upang i-evangelize yung babae na nakatira sa lugar ng Sikar sa Samaria. And it was the woman who came out to get water by a well during the hottest hour. Ito po yung babae na lumabas upang umigib ng tubig sa balon sa pinakamainit na oras. However, it is said that the Jews at the time not only despised the Samaritan themselves, but also often ignored the woman. Gayunpaman, sinasabi din ng mga Hudyo, sa panahong iyon, hindi lang po nila hinahamak yung mga Samaritano, kundi binabaliwala din nila yung mga babae. That's why Jews at the time was said to be embarrassed to talk with their wives in places where there are many people, so they didn't talk each other. Kaya dahil po doon, yung mga Hudyo, nung panahong iyon ay sinasabing nakakahiya na kumausap ng isang babae sa maraming tao, sa lugar na maraming tao, kaya naman hindi sila naikipag-usap. Moreover, the woman Jesus met at the well was a woman with many problems. Higit pa doon, yung babaeng nakatagpo ni Jesus sa balon ay isang babaeng maraming problema. So she was a woman who was living with her sickest husband, morally and religiously, who had a terrible life. Yung babae po na naninirahan, yung babae na iyon ay naninirahan kasama yung ika-anim niya na asawa. Sa lipunan po at sa kanilang reliyon, ito po'y talaga nakakahiyang pamumuhay. Chapter 4, verse 18. Basahin po natin sa Juan chapter 4, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. By the way, the Lord tried to evangelize such a Samaritan woman. Gayunpaman, yung Panginoon sinubukan pa rin i-evangelize yung babaeng Samaritana. So when you look at this scene, we can see who the Lord is. Kaya kung titignan po natin itong tagpo po na ito, makikilala natin kung sino ang Panginoon. So the Lord is not one who looks at a person's outward appearance and dislikes him. Kaya tinitignan, yung Panginoon po ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo at tinatanggihan po yung iba. The Lord wanted to save all people regardless of ethnicity, lineage, personality, or sin. Yung Panginoon po ay nagnanais na iligtas ang lahat ng tao kahit na magkakaiba yung lahi, personalidad o kahit na yung kasalanan. So the Bible says in 1 Timothy chapter 2 verse 4, God desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Kaya sinabi, di ba, sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, ang Diyos ay nagnanais ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. And in 2 Peter chapter 3 verse 9, Bible said, the Lord wants no one to perish, but to all come to repentance. At sinabi rin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So if we look at the second half of John chapter 4, she had met the Lord and was saved. Kaya kung titignan po natin yung kalahati ng John chapter 4, nakatagpo po niya yung babae na yun at iniligtas. And through the woman, the villagers were evangelized and God's salvation. Kaya sa pamamagitan po ng babaeng Samaritana, na-evangelize po niya yung kanyang mga kababayan at naligtas din sila. Let's have a look at verse 39. Tignan po natin sa John chapter 4 verse 39. Basahin po natin. Basahin po natin yung verse 39, 3 to 1. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpapatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. So the Lord even had seen many people in the village of Sychar would be saved through that woman. Kaya nakita po ng Panginoon na maraming tao dun sa lungsod ng Sikar ang naligtas sa pamamagitan po ng babae. The same is true for us. Ito rin po ay katotohanan para sa atin. When we evangelize people around us, we shouldn't be reluctant or keep away from evangelizing by looking at their appearance.
Kapag nag-evangelize po tayo sa mga tao sa paligid po natin, huwag tayo mag-alinlangan o lumayo sa kanila base lang sa kanilang panlabas. Because the Lord died for all people to save. Dahil yung Panginoon po ay namatay para sa lahat, para sa kanilang mga kasalanan. Even though their present appearance is evil and maybe much against, we cannot know how they will be used by God if they are saved. Kahit na sa ngayon, masama yung kanilang ipinapakita at sila'y sumasalungat, hindi natin alam kung sila ay gagamitin ng Diyos kapag sila ay naligtas. We do not know how he will live in the future. Hindi natin alam kung paano sila mabubuhay sa inaharap. After he is saved, he may live like Paul or Peter. Pagkatapos silang maligtas, maaari silang mabuhay kagaya ni Pablo o kagaya ni Pedro. That's why we must evangelize to the end with faith. Kaya dahil dito, kailangan natin mag-evangelize hanggang sa katapusan ng may pananampalataya. And it is the same within the church and between the saints. Ito rin po ay pareho sa iglesia at sa pagitan ng mga banal. The Lord loves and cares for all of his children. Yung Panginoon po ay minamahal niya at inaalagaan niya ang lahat ng kanyang anak. There is no discrimination in Christ, whether Jews or Gentile. Wala pong pagtatangi kay Kristo maging sa Hudyo o sa Griego. Let's turn to Ephesians chapter 2. Tingnan po natin sa Efeso chapter 2. Verse 19. Basahin po natin Efeso chapter 2 verse 19. Kung nakita na po, babasahin po natin sabay-sabay. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Jews and Gentile who had previously been in relationship that couldn't be one, became one through the blood of Christ. Yung mga Hudyo at yung Griego na noon hindi sila magkaisa. At dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nagkaroon po sila ng pagkakaisa. And now they are equal children of God. At ngayon sila ay parehong anak ng Diyos. So they became one family in Christ. Kaya sila ay naging isa sa pamilya ni Kristo. In a normal family, families do not discriminate against each other. Sa normal na pamilya, bawat isa sa kanila, hindi po nila tinatangi yung iba. And parents love and care for their children equally. Yung mga magulang, minamahal po nila, inaalagaan po nila yung kanilang mga anak ng pantay-pantay. On the contrary, the weaker the child, the more loved and care parents are to help. Higit pa dito, yung mga mahihinang anak ay minamahal at inaalagaan ng masigit ng kanilang mga magulang. But what a pain it would be for parents if sibling quarrels and discriminate and ignore each other. Ngunit gaano po ba kasakit para sa isang magulang kung yung kanilang mga anak ay nag-aaway, nagtatangi at binabaliwala ang isa't isa? That's why there shouldn't be discrimination in the church for both rich and poor, the learned and those who without learning, great and small. Dahil doon, dito po sa iglesia, dapat po walang pagtatangi, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala, dakila man o maliit. Rather, the Lord said in Matthew chapter 25 that what he did to one of the least of these, my brethren, was what he did to me. Sinabi rin po sa Mateo chapter 25 ng Panginoon, kung ano man ang iyong ginawa sa maliit na aking mga kapatid, ay ginawa mo na rin sa akin. Also, the Lord tells us that what we did to do to one of the least, we didn't to do to him. At sinabi rin ng Panginoon na kung anong hindi mo ginawa sa maliit na yun, ay hindi mo rin ginawa sa akin. That's why we must act as good as treating the Lord to everyone in the church. Kaya dahil po doon, tularan po natin yung Panginoon sa pagturing sa lahat sa loob ng church. That's what all of us Christians deserve. Ito po yung nararapat para sa lahat ng Kristiyano. And second, although the Lord was tired, he finished his mission. At pangalawa po, kahit na po yung Panginoon ay pagod, tinapos po niya yung kanyang misyon. Let's go back to John chapter 4. Balikan po natin sa Juan chapter 4. John chapter 4 verse 6. Balikan po natin sa Juan chapter 4 verse 6. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng tanghaling tapat. Although Jesus is God, he is the one who feels
all the pain we suffer the same because he came in the body of a person like us. Kahit na po si Jesus, siya po yung Diyos, siya po yung nakaramdam din ng sakit, lahat ng sakit kagaya natin, dahil meron siyang katawan na kagaya ng sa atin. The Lord has traveled a long way and evangelized. Yung Panginoon po ay naglakbay ng malayo at nag-evangelize. So the Lord was busy. It must have been very tired and difficult. Kaya naman yung Panginoon po ay sobrang busy o abala. Talagang napagod po siya, talagang nahihirapan. The same was true of the Lord as he passed the Samaria road. Kagaya po nito, sinabi po dito, nung siya ay naglakbay papuntang Samaria, siya rin po ay pagod na pagod. So in verse 6, Bible says, Jesus therefore, being wearied from his journey. Kaya sabi po sa verse 6, nang napagod si Jesus sa kanyang paglalakbay. It seemed to be a great comfort for us. Maring ito ay isang malaking kaaliwan para sa atin. The Lord is the one who first suffered, so he is the one who knows and understands all the suffering and sorrow we suffer. Ang Panginoon po yung unang nagdusa, kaya naman siya yung nakakaalam at nakakaunawa ng lahat ng pagdurusa at kapigatiang nararanasan natin. And the comfort of the Lord is the real comfort. At ang kaaliwan ng Panginoon, ito po yung tunay na kaaliwan. So in Isaiah chapter 51 verse 12, God said, even I am he who comforts you. Kaya sinabi po sa Isaiah chapter 51 verse 12, sinabi ng Diyos, ako nga ang siyang umaaliw sa inyo. That's why we can boldly come to the Lord to report all our suffering and obtain the Lord's grace. Kaya naman, meron tayong katapangang lumapit sa Panginoon at sabihin ang lahat ng ating kahirapan para makatanggap ng biyaya ng Panginoon. Let's turn to Hebrews chapter 4. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 4. Verse 15 and 16. Hebreo chapter 4, verse 15 hanggang 16. Let's read it together. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Sa gayunmay, walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. The Lord is the one who has been tempted in all things like us. Yung Panginoon po, tinukso rin siya ng lahat ng bagay kagaya ng sa atin. The difference between the Lord and us is that He is sinless. Ang kaibahan lang ng Panginoon sa atin ay siya ay walang kasalanan. So in verse 16, Paul said to us, let us therefore come boldly to the throne of grace. Kaya sinasabi po ng verse 16 sa atin, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. So the Lord understands us because He knows all of us. Yung Panginoon po yung nakakaunawa sa atin dahil alam niya ang lahat sa atin. So when we come to the Lord, we can gain mercy and grace. Kaya kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, makakatanggap tayo ng biyaya at habag. So we can come to the Lord more boldly. Kaya naman makakalapit tayo ng may katapangan sa Panginoon. And even though the Lord was very tired and difficult on his way, he didn't delay or give up meeting the woman. Kaya kahit po yung Panginoon, kahit na pagod na po siya sa kanyang paglalakbay, talagang nahihirapan po siya, hindi siya nagpaliban para makatagpo po yung babae. It is because the saving people is a mission that the Lord received from God and must accomplish. Dahil yung pagliligtas sa mga tao, ito po yung misyon na tinanggap ni Jesus mula sa Diyos at ito po yung kailangan matupad. A person needs rest all the time, but in some cases, there is a time that you cannot take a break because it is so urgent and important. Yung mga tao po, kailangan magpahinga palagi. Subalit, meron pong ilang pagkakataon na merong panahon na hindi tayo makapagpahinga dahil mayroong napakahalaga at kailangan ng gawin. And it is very important and urgent to save souls who are destined to go to eternal hell for their sins. Napakahalaga po at kailangan talagang magawa yung pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa na nakatadahan ng mapunta sa walang hanggang impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan. Because the Lord has received such an important mission to deliver precious souls
So he went diligently to evangelize, and although tired, he went to Samaria. Kaya yung Panginoon po, tumanggap siya ng napakahalagang misyon para sa pagliligtas sa mahalagang kaluluwa. Siya sigatig na mag-evangelize. Kahit na napagod na, pumunta pa rin po siya sa Samaria. The same is true for us. Ito pong katotohanan na ito ay kapareho din sa atin. Sometimes we are tired and exhausted from many things, but we have a job to do. Minsan, meron din po mga panahon na talagang tayo ay po yung pagod, wala nang lakas sa maraming bagay. Dahil po doon, yung tungkulin po natin ay kailangan natin gawin. It is to evangelize people around me, given to me. Ito po yung pag-evangelize sa mga tao sa paligid ko, na ito po yung binigay na misyon para sa akin. And it is so important that we can never just rest. Napakahalaga po na huwag tayong titigil. Even though we are tired, we must get up and evangelize. Kahit na tayo'y pagod, kailangan natin bumangon at mag-evangelize. Let's turn to Gospel of Luke chapter 17. Punta po tayo sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 17. Lucas chapter 17, Verse 7 to 10. mula po verse 7 hanggang 10. Babasahin po natin ito. Lucas chapter 17, verse 7 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sino sa inyo na mayroong alipin nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang magsasabi sa kanyang pagkagaling sa bukid, pumarito ka agad at maupo sa hapag ng pagkain. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ako, hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom, pinasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lang namin ang aming katungkulan. Jesus gave the explanation using example of the master and the servant. Si Jesus, nagbigay po siya ng halimbawa sa pamamagitan po ng isang amo o master at isang alipin. There was a servant who worked in the master's field and returned home. Meron pong isang alipin na nagtrabaho sa bukid ng kanyang amo at bumalik na sa bahay. Then will the master say to the servant, "Good work, so now take a rest." Kung ngayon, sasabihin ba nung amo, magaling ngayon, magpahinga ka na? The master wouldn't, right? Hindi po niya sasabihin yun, di ba? Since there is still work left in the house, the master will tell the servant to finish it. Bakit? Dahil meron pong mga naiwang gawain sa bahay, sasabihin ng amo na dun sa alagad, natapusin niya yun. And when the servant has finished that work, the master will then tell the servants, "Go, eat, and take a rest." At kapag natapos na nung alipin yung trabaho, sasabihin ng kanyang amo, kumayo ka, kumain at magpahinga. And the master does not give him special rewards for doing everything the servant ordered. Yung amo po, hindi po siya nagbibigay ng espesyal na gantimpala dahil ginawa lang nung alipin yung kung anong inutos sa kanya. It is because he asked for the servant something for granted as the master. Dahil inuutosan lamang niya yung alipin upang gawin iyon. And the servant also does not ask for anything from his master, Yung lingkod din po, yung alipin, hindi rin po siya nanghihingi ng anuman sa kanyang amo. because doing so is a natural thing as a servant. Dahil yun po isang natural na bagay na kailangan gawin ng isang alipin. That is our relationship with the Lord. Ito rin po yung ating relasyon sa Panginoon. Even if we are tired, it is natural and not special to do the Lord's work. Kahit na tayo pagod, natural lamang at hindi po espesyal na gawin ang gawain ng Panginoon. Because we are servants of the Lord. Dahil tayo yung mga lingkod ng Panginoon. But here, you will think about one more thing. At mula po dito, meron po tayong isang bagay na pag-iisipan pa. What is the most important things between working in the master's field and serving the master at home? Ano pong mas mahalaga sa dalawa? Yung pagtatrabaho sa bukid para dun sa amo o paglilingkod dun sa bahay sa amo?
we have to think this seriously. Kailangan natin pag-isipan ito ng seryoso. And it can be said that it is more important to serve the master directly in the master's house. Ang mas mahalaga po ay paglingkuran yung kanyang amo dun sa kanyang bahay. Because the master is more important than his work. Dahil yung amo po, siya po yung mas higit na mas mahalaga kaysa dun sa gawain. The Lord is telling us to live with such a servant like a heart. Sinasabi ng Panginoon sa atin na tayo rin ay dapat na mabuhay kagaya ng puso ng isang alipin. Here's what it means to work in the field and to serve the master at home. Naririto po, ano pong ibig sabihin ng pagtatrabaho sa bukid at paglilingkod sa amo sa kanyang bahay? And I think we can think of it in two ways. Para sa akin, meron po tayong dalawang bagay na may isip. If a servant's work in the field is a service we do with our bodies, then a servant's service to his master at home is said to be a service to the Lord with our heart. Kaya, yung pagtatrabaho po ng alipin dun sa bukid, ito po'y paglilingkod sa pamamagitan ng katawan. Yung paggawa naman sa bahay para dun sa amo o master, ito po'y isang paglilingkod ng may puso. So it is more important to love and serve the Lord with a genuine heart than to serve without our heart. Kaya naman, napakahalaga na paglingkuran yung Panginoon na may dalisay na puso kaysa maglingkod na wala namang puso. So isn't it a serious problem if a wife is so good at the housework but she doesn't love her husband? Hindi ba napakalaking problema para sa isang babae na napakagaling niyang gumawa ng gawaing bahay pero hindi naman niya mahal yung kanyang asawang lalaki? So we can say that it is more important for us to love the Lord first with our heart. Kaya naman, sinasabi sa atin na higit na mahalaga na ibigin yung Panginoon muna kasama ang ating mga puso. Another thing is that if while shepherding sheep in the field is to do the work given in the word, serving the master at home is to serve the Lord in the church, the house of God. Isa pang bagay, yung pagpapasol po no ginagawa ng alipin sa bukid ng kanyang amo, ito po'y trabaho para sa sanlibutan. Yung paglilingkod naman para sa kanyang amo dun sa bahay, ito po'y pagkagaya ng paglilingkod sa church sa bahay ng Panginoon. The job is Christian in the world is also entrusted by the Lord. Yung trabaho po ng mga Kristiyano dito sa mundong ito po'y pinagkatiwala din ng Panginoon. So it is the Lord's work and it is so important. Kaya ito rin po ay gawain ng Panginoon at ito'y napakahalaga. However, the work in the church can be said to be we serve directly to the Lord. Ngayon pa man, yung gawain po sa iglesia o sa church ay maaaring sabihin na paglilingkod po mismo o ng direkta sa Panginoon. So we cannot neglect any of them, but when it comes to importance, it can be said that serving the Lord in the church is more important. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala yung alinman sa kanila. Ngunit pagdating sa kahalagahan, masasabi natin na yung paglilingkod sa Panginoon o sa iglesia ay mas mahalaga. And as you know well, the work of service in the church is never easy. Kaya ng inyong pagkakalam, ang gawain ng paglilingkod sa church ay kailanman hindi madali. Because sometimes we sacrifice a lot and we have a lot of work that cannot do it with our abilities. Dahil minsan, marami tayong sinasakripisyo, marami tayong gawain na hindi natin magawa dahil mula lang sa ating kakayahan. So sometimes we got tired. Kaya minsan, tayo napapagod. But we will have to do it to the end. Subalit, kailangan nating gawin ito hanggang huli. Because we are servants and that is what the Lord has entrusted to us and that is what we must do. Dahil tayo yung mga lingkod at iyon po yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yun po yung kailangan nating gawin. And here's one more thing to think about. At isa po pong bagay yung dapat nating pag-isipan dito. Did the Lord know or not that journey through Samaria to save the woman would be a tiring one? Alam ba ng Diyos na yung kanyang paglalakbay papuntang Samaria para iligtas yung babae ay nakakapagod na gawain o hindi? The Lord knew well. Alam na alam ito ng Panginoon. But why did the Lord go on a tired and difficult road? Ngunit, bakit dumaan pa rin yung Panginoon sa mahirap at nakakapagod na daan? It is because the Lord knew that through his labor, he would save the soul of woman who was more precious than the whole world. Dahil alam ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pagpapagal, maililigtas niya yung kaluluwa ng babae na napakahalaga kaysa buong mundo. And the Lord also knew that through that woman, many people in the town would be saved. At
At alam din ng Panginoon na sa pamamagitan ng babae na iyon, maraming tao sa kanyang kababayan So ay maliligtas. the same is true for us. Parehong katotohanan din ito para sa atin. The Lord has said that nothing we do in Him is in vain. Sinabi ng Panginoon na anuman ang ating gawin sa Kanya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. That's why the Lord tells us not to give up, although sometimes we are tired and difficult. Kaya sinabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong susuko kahit na minsan tayo napapagod at nahihirapan. Let's turn to Galatians chapter 6, verse 9. Tignan po natin sa Galatia chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Tignan po natin sa Galatia chapter 6 verse 9. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Here, the Lord told us to do good, but not to lose heart. Sinabi dito, sa salita dito, sinabi ng Panginoon, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. This is because there are times the Lord has set. Dahil meron pong bagay na itinakda ng Diyos. The Lord will surely accomplish when the time comes. Sigurado po na tutuparin iyon ng Panginoon kapag dumating na yung panahon. And then only God decides the time, not us. At tanging po yung Diyos, siya po yung nagtatakda ng panahon, hindi po tayo. So we don't know the time. So if the desired result doesn't appear right away, we get tired and give up. Hindi natin alam ang panahong iyon, kaya maring hindi natin inaasahan ang resulta kaagad. Tayo napapagod at minsan sumusuko. However, that's not what I can decide. So we have to do it to the end when it accomplished. Subalit, hindi ako magtatakda niyon, kaya kailangan ko itong gawin hanggang huli, hanggang sa ito ay matupad. And there is no in vain that we have done according to the will of the Lord in Christ. Kaya hindi rin po walang kabuluhan ang ating ginagawa kung ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. There must be a reward from the Lord. Sigurado pong mayroong pong gantimpala mula sa Panginoon. So we must believe it and do our best to the end. Kailangan po nating paniwalaan ito at gawin ang lahat ng ating makakaya hanggang huli. Let's go back to Gospel of John chapter 4. Balikan po natin sa Juan chapter 4. Verse 7. Verse 7 po. Juan chapter 4, verse 7. Let's read it together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. The Lord asked the Samaritan woman at a well for water. Humingi yung Panginoon sa babae na nasa balon ng tubig. But the woman coldly refused. Subalit yung babae po, talagang tinanggihan po niya. But the Lord knew from the beginning that the woman would refuse. Subalit alam po ng Panginoon na sa pasimula pa lamang, tatanggihan na siya ng babae. And even if we read to the end of chapter 4, there is no saying that the Lord drank water. Kahit basahin po natin yung chapter 4 hanggang huli, wala pong nakalagay o nakasulat na uminom po yung Panginoon. This scene is like an request that God requires all of us. Itong tagpo po na ito ay kagaya ng kahilingan ng Diyos mula sa ating lahat. That is the law, and the law is requirement of God. Ito po ay batas. At ito po yung batas, ito po yung hinihingi ng Diyos. It is to love God and love your neighbor. Ito po yung mahalin yung Diyos at ibigin ang iyong kapwa. However, we who have sinful nature cannot fulfill the demands of God. Subalit, meron tayong likas sa pagkamakasalanan kaya hindi natin natutupad ang mga hinihingi ng Diyos. Rather, just as this Samaritan woman rejected and opposed the Lord's request, all humans rejected that requirement of God. Ganon din po, kagaya po dito dun sa babaeng Samaritana, tinanggihan niya at hindi niya ginawa yung kahilingan ng Panginoon, lahat ng tao ay tinatanggihan din ang hinihingi ng Diyos. But the Lord knew and woman would do it from the beginning. Subalit, alam na ng Diyos sa pasimula pa lamang na tatanggihan siya ng babae. So the Lord didn't rebuke her and spoke in a soft voice. Kaya naman, hindi siya sinaway ng Panginoon at tagsalita lang siya ng mahinang boses. Verse 10. Verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. The Lord came with the gift of God. Yung Panginoon po ay nagdala ng kaloob ng Diyos. It is eternal life that God gives through Jesus Christ, His only begotten Son. Ito po yung buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak. So when a person has eternal life, he is given through satisfaction and happiness and never thirst again. Kaya kapag yung isang tao ay mayroong pong buhay na walang hanggan, siya po'y makakatanggap ng tunay na kasiyahan at kaligayahan kailanman at hindi na mauuhaw magpakailanman. Let's read verses 13 to 14. Basahin po natin yung verse 13 hanggang 14. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. We have received the eternal life that the Lord gives us free of charge. Natanggap po natin ng walang bayad yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Panginoon. We didn't receive it for doing anything, nor did we receive it when we were righteous and holy. Hindi po natin ito natanggap dahil meron tayong ginawang anuman. Hindi rin po natin ito natanggap dahil tayo matuwid or banal. Rather, the Bible says, when we are weak, when we became sinners, when we became enemies of God, we receive the gift of God freely. Kaya sinabi po sa Biblia na noong tayo may hina pa, makasalanan pa, tayo naging kaaway ng Diyos, natanggap natin yung kaloob ng Diyos ng walang bayad. So it is a great and amazing grace, right? Kaya ito po'y talagang dakila at kamanghamanghang biyaya, di po ba? Therefore, we are compelled to give thanks and praise to the Lord and live for the Lord with a heart that repays the grace. Kaya naman, tayo po'y hinihimok na magbigay pasasalamat at papuri sa Panginoon at mabuhay para sa Panginoon ng buong puso na sinusuklian ng biyaya. So we must do anything we can do for the Lord. Kaya kailangan po natin gawin yung lahat ng ating makakaya para sa Panginoon. It is the Christian life. Ito po yung Christian life. However, the Lord asked the woman for water because the Lord was thirsty, but nowhere in the chapter 4 says that the Lord drank water. Gayunpaman, yung Panginoon po, nanghingi po siya ng tubig dun sa babae. Dahil yung Panginoon po ay nauuhaw. Subalit, hindi po binanggit sa chapter 4 na uminom po yung Panginoon. The Lord had a physical thirst, but more than that, seeing a sinful Samaritan woman felt more spiritually thirsty. Sa pisikal, yung Panginoon po ay nauuhaw. Ngunit, higit pa dito, siya ay nauuhaw spiritually dahil nakikita niya yung makasalanang babaeng Samaritana. The thirst was the thirst for the fulfillment of God's righteousness, as in Matthew chapter 5 verse 6, those who hunger and thirst for righteousness. Yung pagkauhaw po na iyon ay pagkauhaw sa katwiran para sa Diyos. Gaya po ng sinabi sa Mateo chapter 5 verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. So it was a thirst to pity and save the soul of this simple and frustrated woman. Ito po'y pagkauhaw at awa upang mailigtas yung kaluluwa ng isang makasalanan at nangihinang babaeng iyon. Let's read verse 34. Basahin po natin verse 34. 1 chapter 4 verse 34. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. The food of the Lord is to fulfill the will of the Heavenly Father. Ang pagkain ng Panginoon ay gawin ng kalooban ng Ama na nasa langit. We are people of Christ. We are Christian. Tayo po'y tao ng Diyos. Tayo po'y Kristiyano. So we must have the same thirst as the Lord. Kaya dapat naman na magkaroon din tayo ng parehong pagkauhaw kagaya ng Panginoon. This is the thirst to achieve God's righteousness. Ito po yung pagkauhaw upang tuparin ang katwiran ng Diyos. So I hope that what God wants to accomplish through us will be done, and we will have to do our best to achieve it. Kaya naman umaasa po ako na kung ano yung kalooban ng Diyos, ito po yung dapat na matupad at gawin yung ating lahat ng ating makakaya para magawa ito. That's why we must always think deeply about what is entrusted to each of us and give ourselves to do it. Kaya naman, dapat po natin pag-isipan ng malalim kung ano po yung ipinagkatiwala sa atin at ibigay natin yung ating sarili para doon. But what to think about here is that the thirst of the Lord is different from a wish.
Yung kailangan, bukod po dito, kailangan po natin pag-isipan yung tungkol sa pagkauhaw ng Panginoon. Hindi po ito kagaya ng isang kahilingan or wish. It is a craving that must be achieved. Ito po isang mithiin na kailangan matupad. The Lord came to the woman with that craving. Ito po, yung Panginoon po, lumapit po siya dun sa babae na mayroong ganitong klaseng mithiin. And the Lord is still looking for someone who has that craving, and He works through such a person. At ngayon, hanggang ngayon, yung Panginoon po ay naghahanap ng mga taong mayroon din ganitong mithiin at yung Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng taong iyon. In Luke chapter 18, there is a widow who suffered an unfair. Doon po sa Lucas chapter 18, mayroon pong isang balo na nakakaranas ng kawalan ng hustisya. And she went to the unrighteous judge every day to resolve the grudge. Siya po ay nagpupunta doon sa isang masamang hukom araw-araw upang maayos po yung kanyang kabigatan. And she went until he heard her request. Siya ay pumunta hanggang sa pinakinggan yung kanyang hiling. So she didn't visit him with hope, but with craving. Hindi lang siya pumupunta at umaasa lang, kundi pumupunta siya ng mayroong mithiin. And also, in Matthew chapter 15, there is a story of a Gentile woman. Doon po sa Mateo chapter 15, meron din pong kwento tungkol sa isang babaeng hentil. Her child was haunted. Yung kanyang anak, pinahihirapan po ng demonyo. So she came to Jesus and asked him to cast out demons and were in her child. Kaya nagpunta po siya kay Jesus at humiling kay Jesus na palayasin yung demonyo sa kanyang anak. But Jesus said to her, "It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." Subalit sinabi ni Jesus, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Jesus treated her like a dog. Tinuring siya ni Jesus na kagaya ng aso. But then she said to Jesus, "Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Subalit sinabi po ng babae kay Jesus, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." So what this means is that she is willing to be treated like a dog if the ghost demons comes out from her child and her child can be healed. So please show mercy to her daughters. Ito po yung nangangahulugan na handa siyang ituring na aso para lang mapalayas yung demonyo sa kanyang anak at mapagaling yung kanyang anak, kaya nakikiusap siya ng kahabagan para sa kanyang anak. As a mother, she couldn't see her children haunted and die. Bilang isang ina, hindi po niya kayang makita yung kanyang anak na pinahihirapan ng demonyo at maaaring mamatay. So she didn't care how she was treated by the Lord. Kaya wala na siyang pakialam kahit na ituring pa siya ng aso ng Panginoon. It is more important for the mother for her children to be healed. Ang mahalaga lang para dun sa nanay ay mapagaling yung kanyang anak. So she clung to the Lord like that. Kaya ganito po siya kumapit sa Panginoon. It is the craving. Ito po isang mithiin. The Lord saw that and healed the woman's child. Nakita po ito ng Panginoon at pinagaling niya yung anak ng babaeng balo. Also, in Genesis chapter 32, there is a story of Jacob wrestling with an angel of God. Gayon din po, sinabi rin sa Genesis chapter 32, meron po isang kwento tungkol kay Jacob na nakipagbuno sa isang anghel ng Panginoon. Jacob should now meet his brother Esau the next day. Noong panahon po na yon, maikipagkita po si Jacob sa kanyang kapatid na si Esau kinabukasan. However, Esau was on the way with his soldier to kill Jacob. Gayunpaman, si Esau po ay naglalakbay kasama yung kanyang hukbo para patayin si Jacob. So Jacob needed the Lord's help so much. Kaya kailangan po talaga ng tulong ni Jacob ng lubos. So he wrestled with the angel all night and didn't let go. Kaya siya'y nakipagbuno sa anghel buong gabi at hindi niya ito binitawan. Then the angel said, "Now let me go, for the day breaks." Sinabi ng anghel, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na." But still, Jacob doesn't let him go. Subalit hindi pa rin siya binitawan ni Jacob. So he said, "I will not let you go unless you bless me." Sabi niya, "Hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo." At the time, the angel changed Jacob's name to Israel, saying, "You have struggled with God and with man and have prevailed."
Noong panahon pong iyon, pinalitan ng yung pangalan ni Jacob sa Israel at sinasabi na sapagkat ikaw ay naipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. So he was not an angel, but God. Hindi po yun yung anghel, kundi yun po yung Diyos. And God gave the grace to Jacob so that his brother was relieved his anger and met him. At pinagkalooban ng Diyos ng biyaya si Jacob upang mawala yung galit ng kanyang kapatid kapag nakita na sila. At the time, God broke the socket of Jacob's hip, which means that Jacob completely submit himself to God's will. Noong panahon din pong iyon, yung kasukasuhan o yung balakang ni Jacob ay nalinsad. Ibig sabihin na lubos po niyang isinuko yung kanyang sarili sa kalooban ng Panginoon. So Jacob longed for God's grace. Si Jacob, siya po ay nagbithi ng biyaya ng Diyos. And let's look at another verse. At tignan din po Romans chapter 9. Tignan po natin sa Roma chapter 9. Tignan po natin yung isang talata. Roma chapter 9. Roma chapter 9. Mga taga-Roma chapter 9. Verse 1 hanggang 3. Mula po verse 1 hanggang 3. Roma chapter 9, mula po verse 1 hanggang 3. Basahin po natin sabay-sabay. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking buti sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. In this passage, Apostle Paul says that he has great anxiety and pain. Sa talata po na ito, sinabi ni Apostol Pablo na mayroon siyang malaking kalungkutan at kirot. It was that his people, the Jews and brothers, were saved. Ito po'y para sa kanyang kababayan, yung mga Hudyo at yung mga kapatid, para sila ay maligtas. They reject Jesus with wrong knowledge and are on the way to destruction. Tinanggihan nila si Jesus dahil sa maling pagkakilala at sila ay nasa daan ng pagkawasak. So the Apostle Paul was very sorry for it. Kaya po si Apostol Pablo ay talagang sobrang nabibigatan. So he said that he wanted his brothers and relatives to be saved, even if he himself was cursed and perished. Kaya sinabi niya na sana maligtas yung kanyang mga kapatid at mga kamag-anak kahit ang kapalit nito siya yung sumpain at mapahamak. He had longed for other souls to be saved. Siya'y umaasa o minimithi niya yung maligtas yung iba, yung kanilang kaluluwa. That's why the Lord accomplished many gospels work through him. Dahil po doon, yung Panginoon po ay tinupad ang maraming gawain ng Ebanghelyo sa pamamagitan po niya. And the Lord had a desire to save souls. Ang Panginoon po ay nagnanais magligtas sa mga kaluluwa. So the Lord visited her even in the midst of exhaustion and tiredness. Kaya naman, pinuntahan po ng Panginoon yung babaeng Samaritana kahit na nakalimutan niya o nasa kalagitnaan siya ng pagkauhaw at pagkapagod. And the Lord had conversations to save the woman, forgetting the thirst of the Lord himself. At nakipag-usap po yung Panginoon sa babae at isinantabi yung kanyang pagkauhaw para lang iligtas yung babae. And through that woman, the Lord saved many people in town. At sa pamamagitan din po ng babae na yun, iniligtas ng Panginoon yung maraming tao sa kanilang lungsod. And later, the Lord accomplished the work of saving mankind from sin by dying on the cross. At higit pa dito, yung Panginoon po ay tunipad yung gawain ng pagliligtas sa sanlibutan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa So we krus. must learn the Lord's craving. Kaya nga, kailangan po natin matutunan yung mitiin ng Panginoon. So when we evangelize, we face many difficulties, right? Kaya kapag tayo nag-evangelize, di ba marami tayong kahirapang nararanasan? But if we have just a wish, when they reject our ask, then we just give up. Kaya maring minsan hinihiling nang natin. Kaya kapag tayo ay inireject, sumusuko na tayo. But if we have a craving, like Jesus, then even though they reject, we try to continue again. Pero kung meron tayong mithiin na kagaya ng sa Panginoon, kahit na tayo ay tanggihan, patuloy po natin silang susuyuin. So the Lord wants us to see this. Ito po yung nais na makita na ng Panginoon sa atin. So until our prayer was
is achieved, we must do our best. Kaya kahit na hindi pa natutupad yung ating hinihiling, yung ating panalangin, gawin po natin yung lahat ng ating makakaya. Especially we must live with the Lord's craving in our heart. Kaya kailangan po natin magkaroon, mabuhay ng mayroong mitiin ng Yes. Panginoon sa ating puso. Then the Lord will work more through us. Sa gayon, kikilos ang Diyos sa pamamagitan natin. So individually, please meditate on Gospel of John chapter 4. Kaya kalaunan po, pagbulayan po ninyo yung aklat po ng Juan chapter 4. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father, thank you for loving us and saving our souls. Ama namin nasa langit, salamat po sa pagmamahal sa amin at pagliligtas sa amin. Today we gather together and learn about the Lord's thirst. Ngayon po ay kami nagkatipon ng sama-sama at natutunan po namin yung pagkauhaw ng Panginoon. The Lord loved everyone without discrimination. Ang Panginoon po ay inibig po ang lahat at walang pagtatangi. And the Lord wants to seek out poor sinner even though He was tired to save them. At yung Panginoon po ay pinupuntahan at hinahanap yung mga nakakaawang makasalanan para iligtas po sila. To help us to have a heart of yearning for soul as you do. Tulungan mo po kami upang magkaroon ng puso na kagaya ng sa iyo na nananabik sa mga kaluluwa. And please help us to do our best to spread the gospel of the Lord and save people. At pakiusap, tulungan mo po kaming magawa ang lahat ng aming makakaya upang maibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon at iligtas yung mga tao. So please help all our families and relatives to be saved. Kaya pakiusap, tulungan mo po kami na lahat ng aming mga kapamilya, kamag-anak ay maligtas. Lord, help us to always live powerfully before Lord. Panginoon, tulungan mo po kaming palaging mamuhay ng tapat sa iyong harapan. And Lord, help our faith to grow day by day and Santa Rosa Church to grow day by day. Panginoon, tulungan mo rin pong lumago ang aming pananampalataya araw-araw at ang Santa Rosa Church ay lumago din araw-araw. And Lord, please give more wisdom to Evangelist Gian and love so that he may establish your church well. At Panginoon, pakiusap, pagkalooban mo po si Evangelist Gian ng karunungan at pag-ibig upang maitatag ng mabuti ang iyong iglesia. And Lord, help us not to be shaken in our life of following you. At Panginoon, tulungan mo po kaming huwag mayanig ang aming buhay na sumusunod sa iyo. And if there is brother or sister who is not in good health among us, please recover their health quickly. Panginoon, kung maaaring may mga brothers and sisters po na nakakaranas ng mga karamdaman sa kalagitnaan po namin, pakiusap, panumbalikin mo po kaagad yung kanilang maayos na kalusugan. So Lord, guide us so that when you all stand before you, we can stand without shame. Kaya Panginoon, gabayan mo po kaming lahat hanggang sa kami ay tumayo sa iyong harapan upang makatayo kami ng walang anumang kahihiyan. And Lord, please lead our lives so that all the plans scheduled for this week may become times that glorify you. At Panginoon, pangunahan mo po ang aming buhay sa lahat ng plano para sa linggo po na ito upang sa takdang panahon ay maluwalhati po namin kayo. Especially please lead Cell Group 2 Bible Seminar. At higit po dito, pamunuan mo po ang Cell Group 2 Bible Seminar. So please lead many people to this Bible Seminar so that they can all salvation. Tulungan niyo po yung mga tao na makarating sa Bible Seminar na ito at upang sila rin po ay maligtas. We pray in the name of Jesus who loved us. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen.